Magsisimula ang ating kwento sa ika-21 chapter ng solo leveling kung saan naalala ng ating bida ang nakaraan ng mayroon itong kausap na hunter at sinasabi nitong kausap niyang hunter ang tungkol sa mga butiki. Sabi nga ng kausap nitong hunter na mayroong mga pagkakataon na makakakilala siya ng mga parang butiki na tao. Ang pangangaso nga daw ay napakadelikadong negosyo at ang mga aksidente ay laging nangyayari. At kung anuman ang mga kaganapan sa loob ng dungeon ay hindi inilalabas sa publiko, kaya napakadali lang gumawa ng krimen. Wala nga daw mga kamera dito sa loob na makikita sa kanilang mundo. Kaya hindi nga daw mapipigilan ang mga hunter na gumawa ng krimen dito sa loob. Kapag mahina ka ay iiwanan ka, kapag malakas ka naman ay gugustuhin nilang labanan ka. Kapag naramdaman nila na hindi ka nila kailangan o nakakasagabal ka sa kanilang mga gawain. Ang gagawin nila ay puputulin nila ang kanilang sariling buntot gaya ng mga butiki at tatakbo palayo. Kaya binalaan ng hunter na ito ang ating bida na mag-ingat lalo na't siya ay mahina. Nangangamba nga itong si Jinho at tinatanong itong ating bida kung anong dapat nilang gawin sapagkat ang lagusan ay sarado na. Napapaiyak nga itong si Jinhee habang sinasabing ang mga tarantadong mga kasamahan nila ay gusto silang mamatay. Gusto daw silang patayin ng mga ito dahil sa mga ilang mana crystals. Sa isip-isip naman itong ating bida na hindi niya nga daw kayang pigilan ang mga ito. Nahulog na nga sila ng tuluyan sa patibong na ginawa ng mga ito. Kung nakagawa sila ng mga pagkakamaling galaw ay siguradong pagsasaksakin na sila ng mga ito. Naalala nga nitong ating bida na ayon pala ang ibig sabihin nitong si Dongsuk na wag sana itong makaramdam ng mga hindi nito kailangan maramdaman kanina lamang. Binababa na nga nitong ating bida ang mga dala nitong mga kagamitan. Inaalala nito ang pangalang ng salamangkero na si Jo Kyuan. Ito nga daw ay isang si-rank na mage na may kakayahang kontrolin ang liwanag. Napakahusay nga daw ng ginawa nitong pagharang sa lagusan. Hindi nga naman daw mahirap sa kanya ang paglabas dito kung gugustuhin niya. Ngunit, ang gagamba nga ay nagising dahil sa malakas na ingay na nanggaling sa pagsabok kanina lamang. At ito nga ang malaking kakaharapin nilang problema ngayon. Galit na galit nga itong gagamba ng magising at nayanig nga ang buong paligid dahil sa sigaw ng gagamba. Isa nga daw itong si rank na dungeon boss. Napunta na nga itong eksena sa panig nila Dongsuk at sinasabi nito na ala na nila ang daan palabas kaya hindi na sila mahihirapan pa para makalabas dito. Nagsuhesyon nga ito na magpapahinga lang sila saglit bago sila bumalik doon sa kinaroroonan ng kuta ng boss. Sinabi nitong isa na bakit pa ba daw nila kailangan gawing komplikado ang lahat kung pwede naman nilang patayin na lamang ang mga ito. Sinabi nga nitong si Dongsuk habang nainis na ang tanga nito dahil kapag nilabanan nila ang dalawang ito ay magigising ang gagamba at mahihirapan na silang minahin ang mana crystal at hindi na nito nila mailalabas. Ang isang E-rank na napakahina na tinatawag na pinakamahinang hunter ng isang katauhan o anuman ang isang D-rank hunter na walang karanasan sa mga raid ay wala nga daw kakayahan na talunin ang dungeon boss. Ang plano nga daw ay hintayin itong makatulog ulit pagkatapos nitong pagpiestahan ang mga katawan nitong si Jinwoo at Jinho. Doon na nga lang sila kikilos upang minahin ang mga mana crystals. Kapag hindi naman daw ito gumana ay wala na silang magagawa kung hindi talunin ang boss dito. Nagtanong nga ito kung nakita ba nito ang mga kagamitan nitong si Jinho. Kahit na ang espada at kalasag nito ay mukhang nagkakahalaga na milyon-milyon. Kung hindi man nila makuha lahat ng mga mana crystals, ay kukunin na nga lang daw nitong si Dongsuk ang mga kagamitan nitong si Jinho. Tiningnan nga nito ang kanyang telepono upang tingnan kung saan mayamang pamilya galing ito. Kahit papano nga daw ay bibigyan nila ito ng magandang libing. 24 sambit naman itong si Kyuhuan na dahil sa maingay na gawa ng pagguho ng pader na gawa niya kanina ay siguradong ang dungeon boss ay gising na ngayon. Sambit naman itong si Kyuhuan na dahil sa maingay na gawa ng pagguho ng pader na gawa niya kanina ay siguradong ang dungeon boss ay gising na ngayon. Nagtanong itong si Dongsuk na kung kakayanin bang mag-isa ni Kyuhuan kalabanin ang ni sa napakalaking halimaw. Tugon naman ito ay napaka-imposible nga daw nito. Kahit nga daw siya ay hindi niya ito kakayanin gawin. Hindi nga daw ito tinatawag na boss ng walang dahilan. Kahit anong pilit ng dalawang mababang rango na hunters ay hindi nga daw nila kakayaning makalabas pa ng buhay pa dito. Bumalik na nga ang eksena dito sa ating bida at kay Jinho. Sinabi nga dito ni Jinho na gagawin niya ang kanyang makakaya at doon lamang itong si Jinwoo sa likod niya. Ito nga daw ay merong hindi mabilang na mata, hindi magandang tingnan na mga bunganga. Katawan na kasing laki ng bahay. Mahahabang bias na mga paa. Ang boss na ito nga daw ay sobrang kakaiba na ang antas ng level nito. Ngunit dito ay naalala niya ang higanteng statwa na Diyos at dito nga ay nakukumpara niya itong gagamba. Hindi naman daw ito nakakatawa. Dito nga ay humakbang na sa harap itong ating bida at sinabihan si Jinho na manatili lang ito dito. Inilabas na nga nitong si Jinwoo ang kanyang armas. Handa na itong makipaglaban at sinabing sa kanya lamang ito. Nagulat naman itong si Jinho at tinanong kung anong balak nitong gawin. Sagot ng ating bida na tatalunin niya nga ang halimaw na yon.
Hindi nga makapaniwala itong si Jinho at naisip nitong nawawala na sa sarili itong ating bida. Ang tanging kaya nga lamang daw makipaglaban sa isang si-rank na boss ay ang mga B-rank o mas mataas pa kahit man lang sana ay isa siyang si-rank na hunter. Nagtanong ito kung paano tatalunin nitong ating bida ang gagambang ito. Dapat nga daw na pinagpaplanuhan nitong ating bida ay kung paano makakatakas dito. Sa isip-isip naman nitong ating bida ay tama naman daw itong si Jinho. Kahit nga daw nagkaroon na siya ng reawakening ay mahina pa rin siya. Napatanong nga siya sa sarili kung bakit siya ganun. Hindi niya nararamdaman na nawawalan siya ng pag-asa dito. Naalala niya nga ang Blue Venom Fange kasaka sa Instant Dungeon. Malakas nga ito bilang isang E-rank na dungeon boss. Mukhang mas malakas din ito kumpara sa isang D-rank na boss. At ang golem naman na klase ng boss ay mukhang D-rank lamang o mas mababa. Alam niya nga daw na itong gagambang ito ay higit na mas malakas sa dalawang boss na mga natalo niya. Sa katunayan na hindi siya nakakaramdam ng takot sa kinakaharap na si rank boss, ibig sabihin lamang na lumakas na siya. Napangiti na nga lamang itong ating bida. Habang ang kanyang kinakaharap na gagamba at mukhang galit na ito na nagpakawala ng malakas na sigaw. Nagsimula na ngang kumilos itong gagamba patungo sa kanilang kinaroroonan. Sa isip-isip nitong si Jinwoo na sa kasalukuyan ay nasa 18 level siya. May kakayahan naman daw siyang harapin ang isang si rank na boss. Habang naghahanda na rin siya sa pakikipaglaban dito. Medyo natatakot nga itong si Jinho sa kalagayan nitong ating bida. Umatake na nga itong si Jinwoo sa gagamba ng napakabilis at sinubukan nitong sugatan ang likurang bahagi ng gagamba. Mukhang nasaktan nga itong gagamba sa kanyang ginawang pag-atake. Napatanong nga ito sa sarili kung umubra ba ang ginawa niya. Napabilib nga siya dito sa punyal ng kasakas Venom dahil napakaganda nga daw nitong gamitin. Parang ang isang akrobat ang kilos nitong si Jinwoo. Na hindi man lang makikitaan ng takot ang mga ginagawang mga kilos nito laban sa gagamba. Dito pa nga lang daw nagsisimula ang tunay na laban. Galit na galit ngang pasugod itong gagamba kay Jinwoo. Nagtataka nga itong si Jinho at hindi makapaniwala sa kanyang mga nasasaksihan ngayon. Dahil ang mga ikinikilos nitong ating bida ay hindi kapanipaniwala na. May kakayahang makipagsabayan sa ganito kalaki at kalakas na gagamba sapagkat isa nga lamang daw itong E-rank na hunter na nagtatakang natanong nitong si Jinho sa kanyang sarili. Sa sobrang bilis nga nitong ating bida ay halos wala ngang laban itong gagamba sa kanya na lalong ipinagtataka ni Jinho. Ipinapakita nga dito ng sistem na tumaas na sa ika-19 na level itong ating bida. At dito na nga nagtatapos ang ika-21 ng ating manuang solo leveling. Maraming salamat! At kung nagustuhan nyo ang ating kwento ay huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-follow.